And sa video na to, alamin natin kung anong latest sa etravel.gov.ph ngayong September. Ano nga bang mga changes? Simulan na natin ang pag-create ng bagong account. Kaya, hello guys! Welcome back to this channel, Gaijin World! So, nandito tayo sa ating web browser and isi-search natin yung eTravel. Ayan, punta tayo sa Google. Ayan, then search natin eTravel. Okay, punta natin ang etravel.gov.ph. And para sa mga hindi pa nakakaalam, libre lang po ang eTravel. Puntahan nyo lamang yung etravel.gov.ph. Nakalagay naman dyan na libre ang eTravel. Kapag in-access nyo yung etravel.gov.ph, so ang kiklik nyo lang dito is yung click here to sign in. And pag na-click nyo na yan, bibigyan kayo ng option to log in kung meron na kayong existing account dito or mag-create kayo ng bagong account. So pwede din kayong mag-sign in gamit yung eGov.ph app. Okay, so create tayo ng bagong account. Click natin yung create an account. Pagka-click natin yan, may kita natin to, create an account. Okay, so mag-enter tayo ng email address para makapag-create ng account. Yan, so nakapag-enter na tayo ng email address, click continue. Yan, continue ang button and meron daw tayo marireceive na OTP dito sa email address na ginamit natin para ma-register. So, ang gagawin natin, i-open natin yung ating email address. Okay, so sign in tayo sa ating email address and may makikita tayo ditong email galing sa eTravel. So, click natin yan and dyan natin makukuha yung OTP. So, ito yung OTP. Kung hindi nyo makita yung email, i-check nyo yung spam. Baka napunta lang sa spam yung email and may oras ito, no? So dapat may ilagay nyo agad yung number na isasend sa inyo. So dito kinapin-paste ko lang siya and then click continue. So click natin continue para makapag-proceed tayo sa pag-create ng password. So ngayon naman magke-create tayo ng password. Ayan, maglalagay tayo ng password. So dapat daw medyo mahaba, at least 12 characters. The password must contain at least one uppercase and one lowercase letter. Ayan. Tapos meron din daw symbol and at least one number. Okay, so confirm natin. So ita-type lang uli natin yung password na in-enter natin, then click continue. Ayan, so pag naka-click continue na tayo, ito yung unang-una natin makikita sa screen. Okay, so first page pa lang ng personal information ay pwede na tayo mag-upload ng ating image or picture. So click lang natin tong take a photo or upload a file. So kung meron ka ng, ayan, click mo lang yung camera. Kung meron ka ng picture, pwede mo rin gamitin yung picture. So kung meron naman kayong picture, pwede rin kayong mag-upload from your camera. So kung meron na kayong gustong ilagay dyan. So for now, skip muna natin yan. Then, papipiliin kayo dito kung Philippine passport holder kayo or foreign passport. So in this case, Philippine passport holder. Then maglalagay tayo ng name. So gamitin natin yung name ng Juan. Yan, Juan. Middle name is optional daw. Sige. And optional din daw yung last name. Pero mas maganda kung ano yung mga nasa details sa passport ninyo, yun din yung ilalagay nyo dito sa mga fields na ito. So, gawin na lang natin, buuin na natin. Yan. Then, suffix kung meron o wala, lagay nyo lang, leave it as blank. Then, sex and birthday. Yan, birthday. Okay, kunwari yan yung birthday natin, no? Okay, yan. So, meron na tayong in-enter na details sa ating name, birthday, sex, and mobile number. Lagay natin yung mobile number natin dito sa Japan. So, kung nasa Japan tayo, lagay natin yan. Then, mobile number dito. Kunwari yan yung mobile number natin dito. Citizenship. Yan, merong option dito, Filipino. Then, country of birth, Philippines. Passport number. Ayan, kung ano yung nasa passport number ninyo, yun ang ilalagay nyo dyan. And kung saan siya in-issue, kung sa Philippines ba or dito sa Japan. Then, kung kailan to in-issue sa inyo. Yan, ilagay nyo din dyan. So, let's say, na-receive natin ng ganyang araw. Then, occupation. Yan, may mga options dito kung agriculture, airline crew, businessman, clerical sale, diplomat, domestic helper, entertainer, housewife, military, government personnel, professional, technical, administrative, retired pensioner, seaman, student or minor, unemployed, worker, or laborer. So, mamimili kayo dyan kung ano yung applicable sa inyo. Okay, so kung kayo ay may work, ayan, so hindi talaga specific kung anong work ang nakalagay, doon na lang tayo sa worker or laborer. Pero kung kayo ay professional work, ay nag-work as a professional, IT or technical staff kayo or nagtatrabaho kayo sa government, ayan, piliin nyo yan, no? Government personnel or professional, administrative. So, piliin natin worker, ayan. Then, click next. Okay, so sabi dito, please make sure to fill out all the required fields. So, check natin sa task kung ano yung kulang. Okay. So, kanina ni-skip ko kasi yung picture, no?
So, kailangan nating mag-upload ng picture. Doon pala sa umpisa, kailangan yun na yung gagawin natin. Okay, so nakalagay dito required yung picture. So, mag-take a picture tayo or upload the file. Click natin yan, then file. Okay, so, ayan, kunwari, yan ang picture natin. Nag-upload na tayo ng picture. So, scroll down na natin and click next. Ayan, so nakapag-proceed na tayo sa next page, which is permanent country of residence. So, click natin Philippines. Then, state of province. Ayan, lagay natin Zambales. Then, city municipality. Olongapo. May Olongapo ba dito? Ayan, Zambales tapos Quezon City. Dapat Olongapo yan, di ba? Olongapo City. Wala lumalabas. So hintayin mo mag-load yung state province na field. Pagka napili mo yung tamang state province dyan, maglo-load ngayon tong city municipality. So maglagay tayo dyan ng, let's say, yan, City of Olongapo. Hintayin mo mag-load. Tapos barangay, maglo-load din yan. Magkakaroon yan ng mga choices, options. Yan, pili natin to. Santa Rita, then house number, then click next natin. So, ito na yung ating personal information na in-enter dito sa onboarding summary. Yan. So, double check na natin yung mga information na nilagay natin dyan. And scroll down below para i-click yung submit button. Click submit and ayan, nakapag-create na tayo ng account dito sa eTravel. So, ayan, sabi dito, nakalagay dyan, announcement, and you may only register within 72 hours prior to your arrival or departure in the Philippines. So, dun sa mga nagtatanong kung kailan sila dapat mag-register, within 72 hours lang yung ina-allow para makapag-register kayo. Hindi pwedeng 1 month before, 2 months before, 3 days before, okay? 72 hours prior to your arrival or departure in the Philippines. Travelers are enjoined to present their e-travel QR code to flight boarding. So, bibigyan kayo ng option dito kung mag-register kayo para sa sarili ninyo. Yung gamit itong account na ito, pwede rin kayo mag-register as a family member. Okay, so pipiliin nyo lang dyan kung sino yung dapat nyong i-register. So, for this video, yan, i-register natin yung current user for me. Then, via air tayo magta-travel. And arrival in the Philippines. Yan. Arrival, entering the Philippines, yung ipipili natin. And magkakaroon pa ng other options dito. Ayan, special flight. Kung applicable, click nyo yan. Kung hindi, uncheck. Then, by clicking continue, you are agree to our data privacy and affidavit of undertaking. So, click continue. So, pag nag-click continue na natin, nandito na tayo sa page na magde-declare tayo ng ating travel. So, travel details, Philippine arrival. So, pipili natin kung ano yung purpose of travel natin, bakit tayo uwi ng Pilipinas. Merong option dito kung OFW ka ba, holiday, pleasure, vacation, convention, conference, education, training, studies, government official, mission, health, medical reason, business, professional, visit friends, relatives, work, employment, religion, pilgrimage, incentive, returning resident, transit, or others. Okay, so dun sa mga magbabakasyon lang sa Pilipinas, piliin natin dyan yung holiday, pleasure, vacation. Then, travel type is aircraft passenger kasi pinili natin kanina, air. Then, flight information, kung ano yung nasa flight ticket ninyo, yun ang ilalagay ninyo. So, kung Philippine Airlines yan, piliin natin Philippine Airlines. Then, yung flight number is, may mga options dito, depende dun sa airline na pipiliin ninyo. So, let's say, ito yung ating flight number, and yung origin, country of origin is Japan. Let's say, nandito tayo sa Japan, which is talagang nandito ako sa Japan. Ayan, Japan. Then, airport of origin, ita-type nyo na lang yan. So, yan, let's say, Chubu Airport. Then, date of departure, kung kailan tayo aalis. So, bibigyan kayo ng option dyan kung kailan kayo darating ng Pilipinas. Kasi, arriving in the Philippines yung pinili natin kanina. So, meron kayong 1, 2, 3, 4 days pa para makapag-register. So, click natin. Let's say, yan, September 7. Tapos, kung may connecting flight kayo, let's say, galing kayo sa US, kiklik nyo to. Tapos, i-declare ninyo kung saan yung connecting country. Kung saan kayo, let's say, US. Tapos, bago kayo mag-Japan, dadaan mo na siya ng, let's say, Philippines. Then, Japan. Ganun. So, dito nyo pipiliin yun. Kung saan country kayo magta-transit. Kunwari, Philippines. So, kunwari, saan ba kayo magta-transit dito? Yan. So, yan. Ilagay nyo lang dito yung country kung saan kayo magta-transit, name nung airport kung saan kayo magta-transit, at date of transit.
Then, since dito sa video na to, hindi siya applicable, so uncheck natin yan. Okay, check pa natin ibang mga... So, yun lang naman, destination na yung kasunod nito. So, kung skip nyo yung transit, destination na yung kasunod. So, meron ng option dyan, pipiliin nyo na lang kung ano yung tamang terminal yung inyong paglalapagan, yung disembarkation. So, let's say, hindi sa Ninoy Terminal 1, marami pa mga options dito, let's say sa T3, and piliin nyo yan, then yung arrival date nyo, piliin nyo din dito sa date field, and then yung destination upon arrival in the Philippines, kung kayo ba ay may residence address dito, yan, same as permanent country of residence, naka-check na yan kasi yun yung dineclare natin kanina. Pero kung sa hotel kayo mag-i-stay, pwede din kayo mamili dito. Yan, mag-search kayo ng hotel. So let's say Manila. Lalabas dito yung mga options kung saan kayo mag-i-stay. Let's say the Manila Peninsula Hotel kayo mag-i-stay, or kung transit naman via airport, transit lang, hindi kayo mag-i-stay sa airport kayo magta-transit, so i-declare niya rin yan dito. So, let's say residence, meron tayong residence sa Pinas. So, pipiliin natin same as permanent country of residence, then click next. So, dito tayo sa health declaration, although wala naman ng restriction dito, so pwede nyo namang i-skip yung part dito sa taas, yung country work visited, transited in the last 30 days. Di naman na siya mandatory. Then, pero kung meron talaga kayong pinuntahan bago kayo umuwi sa Pilipinas, pwede nyo namang i-add yan dito, di-declare. Then, dito, have you had any history of exposure to a person who is sick? Kung meron ba kayong nakasalumuhang may sakit within the past 30 days? Kung wala, no. Have you been sick in the past 30 days? No. Yan, click natin yung no, then next. Then, dito na tayo sa important information, which is yung baggage declaration. So, nandito nakalagay yung mga bawal at yung mga kailangang i-declare na mga gamit, katulad ng mga pera, commercial goods, ayan. So, may mga items kasi na kailangang i-tax, okay, na kailangan i-declare, at meron lang din silang minimum na allowable, like katulad dito, nakalagay dito, value-added tax-free siya. Each traveler is entitled to duty and value-added tax-free importation of 2 reams of cigarettes or 50 sticks of cigars, or 250 grams of pipe tobacco, 2 bottles of liquor with total value of 10,000 pesos below, to 10,000 pesos or below. So, yung mga nandito, yan yung exception na yan, hindi nyo naman na yan kailangan i-declare. Failure to declare any failure to declare any dutiable goods will subject the traveler to payment of duties and taxes plus a surcharge of 30% based on the total landed cost of goods. So, ito naman yung mga bawal dalhin, yung mga pornography or yung mga materials na immoral, ayan, sabi dyan, no? Materials advocating inciting treason, yung pagre-rebelde against the government, abortion, paraphernalia, adulterated, misbranded food or drugs, counterfeit goods, mga peking gamit, yan, bawal daw yan. Goods manufactured in whole or in part of gold, silver, or other precious metals. Okay, so basahin nyo mabuti to guys, pati itong pagdadala ng malalaking amount ng monetary, either check, bank, or draft, in excess sa 50,000 pesos. Okay, so mas mataas sa 50,000 pesos or excess sa $10,000 or its equivalent. Kailangan daw yung i-declare. Kay gambling paraphernalia, cosmetic skincare products, food supplements, medicine in excess of quantities for personal use. So kung pang personal use, hindi nyo na kailangan yung i-declare. Dangerous drugs such as morphine, marijuana, yan. So bawal yan. Firearms, ammunitions, alcohol, foodstuff, mobile phones, handheld radios, kung pang personal, hindi nyo na kailangan i-declare. Kung bagong bili, yan, dali nyo yung resibo, pakita nyo kung magkano yung amount. Cremains, human ashes, bawal din hindi i-declare. Jewelry, gold, precious metals or gems, kailangan i-declare. And yung iba pang mga items na hindi na mention dito, na sa tingin ninyo ay kailangan i-declare. Okay, so currency declaration, ayan, meron din siyang mga binabanggit nga uli dyan na in excess sa 50,000 pesos or $10,000 or its equivalent. Kailangan i-declare yung yung kanyang value or yung kanya, kung meron kayong dala sa inyong bagahe. Okay, so ayan, nakalagay dyan naman na
false declaration shall be subject to sanction. Kakaroon tayo ng mga penalties or yan nga, possible criminal prosecution. So by continuing, you confirm that you have read and understood the information above. Do you have a baggage or currency to declare? So click natin yes para makita natin yung susunod na options or yung mga form. Other travel details. So kung wala tayong kasama, as is zero yung mga yan. Pero kung meron, ilalagay mo dyan. Either let's say kung ilan yung kasama mong uuwi ng Pilipinas. Kung minor, dito sa baba. Dito sa taas, below 18 years old. Kung minor, dito sa below 18 years old. Kung may kasama kayong minor, lagay nyo dyan 1 or kung ilan man sila. Then, sa mga adults, yan, lagay nyo dito, 18 years old and above. Number of baggage, since nag-declare tayo, maglagay tayo ng check-in. 1 piece of check-in baggage and hand carry 1 din. Then, first time visiting Philippines, no. Then, click next. So, for custom general declaration, total amount of goods purchased and or acquired abroad. Yan. So, kung magkano daw yung kailangan nating i-declare na amount of goods. In peso or in US dollar natin siya i-declare. Let's say, kunwari in Philippine peso. So, kunwari, nasa ano na lang, kailangan natin mag-declare, let's say, nasa 25,000 pesos. Kasi, in excess to 10,000 pesos din. So, Philippine currency and or any Philippine monetary, kung wala naman tayong dalang 50,000 pesos or more na pera, yan, click no natin yan. Tapos, foreign currency, kung meron daw kayong dalang $10,000 in excess of that or its equivalent, yan, click yes. Kung wala naman, no. Gambling paraphernalia, wala tayong dala niyan, no. Cosmetic, skincare products, wala tayong i-declare na yan. Kung meron man tayong dala except for personal use naman siya, kaya no yan. Dangerous drugs such as morphine, marijuana, wala tayong dala niyan, click no. Firearms, ammunition, and explosives, yan, wala din tayong dala niyan, no. Alcohol and or tobacco products in commercial, so wala tayong dala niyan. Kung meron man, konti lang yung nabanggit kanina na limit. Foodstuffs, fruits, vegetables, live animals, wala tayong dala niyan. Mobile phones, handheld radios, similar gadgets in excess of quantities for personal use. Diyan na lang tayo siguro mag-declare. Okay, so add item tayo. Let's say, kunwari, bumili tayo ng iPhone. Yeah, na worth 25,000. So, quantity 1. So, 25 in dollars. Magkano ba in dollars? Kunwari na lang $500. Then, add natin yan. Then, cremains, wala tayong dala niyan. Jewelry, gold, precious metal, wala tayong dala niyan. And other goods not mentioned above, wala. So, pag puro no ang sagot ninyo dyan, magkakaroon kayo ng error message dyan. So, dapat may isa. At least meron kayong mailagay dyan. Kasi, dun pala sa umpisa, nag-declare na tayo na meron tayong baggage na i-declare. So, since meron na tayong nailagay dito, ayan, click next na natin. Okay, so dito naman, kung kailangan nyo mag-upload ng mga additional documents, pwede kayo mag-attach dyan. So, kung wala naman, i-skip nyo yung part niyan and mag-pirma kayo dito sa signature. Okay, so by clicking next, you hereby certify under pain of falsification that this declaration is true and correct to the best of my knowledge. Then click next. Yan. So, family members, travel declarations will also be generated for the selected family members. So, ito yung step kung saan mag-a-add ka ng family member. So wala tayo, kasi bagong record to, bago yung registration na ginawa natin, so wala pa tayong na-add na family member. Okay, so nakalagay dyan, no record found, so click next natin. Pero kung gusto nating mag-add, i-click lang natin tong add family member. Yan. Pag click natin yan, would you like to add a family member? By clicking yes, yes will take you to a separate page to do so. You can then complete your registration. Yan. So kung wala naman, click next natin to. Sabi dyan, you haven't selected any family members for this travel registration. Are you sure you're not traveling with a companion? Click yes. Kasi wala naman. Then, ito na yung ating personal information. Ayan. So, i-reviewin natin yung mga in-enter natin dyan bago tayo mag-proceed. Check natin kung tama lahat yan para walang hassle pagdating dun sa airport kung saan natin to ipipresent. Okay, so kung wala namang issue, click submit. Pagka-submit natin, ayan na. Congratulations, nakalagay dyan. And magkakaroon tayo ng prompt dito. Close natin yan. Ayang mabuhay na
page, and sa bandang baba scroll down natin at makikita na natin itong na-generate na QR code. So nakalagay dito with baggage declaration without currency declaration. So pwede nyo siyang ma-download. Ito, click nyo lang yung download QR code, or may marireceive kayo sa email na ito, registration complete. Punta kayo sa email nyo at makikita nyo din dito sa email yung QR code. So ito yung pwede nyo i-present either dito sa email ninyo or yung screenshot gamit yung inyong phone or computer or itong download QR code. Okay, so pag click natin yan, back to home. Have you saved the QR image? Let's say na-save na natin. Already saved. Back to home. Click natin yan. Ayan, so nandito na tayo sa homepage, and yan, nakalagay na dyan yung name, passport, number. Pwede tayong mag-edit ng personal information natin uli dyan by clicking yung pencil button kanina, or balik tayo sa home. Yan, ito may edit button dito kung gusto nyo, kung meron kayong mga kailangang baguhin. Let's say, halimbawa nagkamali kayo ng enter ng birthday, yan, dito nyo babaguhin yan, mobile number kung nagbago, pati yung permanent country of residence. So balik tayo sa homepage ulit, click home. Yan, so scroll down natin, makikita natin kung may bago tayong travel declaration, click lang natin tong button na ito. Then sa baba niyan may add family member, dito tayo pwede mag-add ng family member. Pag click natin yan, ay mapupunta tayo dun sa ganitong page kung saan yung parang katulad din ito nung kanina na nag-register tayo para sa sarili natin. So cancel natin yan. So ayan guys, yung niregister natin kanina ay nandito na sa baba. So proceed to immigration, papakita na natin yung QR code na yon. So dito nyo rin pwede i-register or i-generate uli yung QR code. Click nyo yung QR code button, close natin yan, then mapupunta uli kayo dito sa QR code. Then back to home. Ayan, so ito basically kung paano gumawa ng registration sa e-travel kapag kayo ay babiyahe pa uwi ng Pilipinas. So ayan guys, sana nakatulong yung video sa inyo. Kung nakatulong, please like this video, i-share nyo na rin to dun sa mga magta-travel pauwi ng Pilipinas. Like, share, and subscribe. Kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa... Bye!